This is Ate Aya ng Pamilyay. Like, comment, share, and subscribe. Ay! This is Ate Aya with my Pamilyay. Kung mapapansin nyo, may hawak kami ngayong iPad at tablet. Anong meron? Kapag umabot tayo ng 1.5 subscriber, 1.5 billion subscriber, mamimigay tayo ng iPad at tablet! Hindi natin ipapamigay, syempre, sa mga loyal nating subscriber. Ipapamigay mo siya sa mga loyal nating subscriber. Yes! Anong kailangan nilang gawin? Syempre, kailangan nakasubscribe kayo. At kung hindi nyo alam ang itsura ng subscribe, eto yun. Yes! Siyempre, uulitin natin para mas clear lang din sa kanila. Mga Yes. kabataan, si ate po kasi napag-decide na pagka umabot po kami ng 1.5 million subscriber, is mamimigay po kami sa mga nangangailangan, lalo na yung mga nag-aaral Yes. ng iPad tsaka po ng tablet. Di ba alam nyo yun, may iOS tsaka may Androids din tayo Yes. na magaganda ang quality. Ano kailangan gawin? Ulitin natin! Syempre, dapat mag-subscribe! I-click nyo lang po yan, i-subscribe nyo dahil Yes. dyan po si ate mamimili ng maswerteng makakakuha ng ating mga iPad at tablet. Ano meron ngayon? At syempre, kung mapapansin nyo, nakaitim kami. Hindi yun. So, kompleto kami ngayong magkakapatid. Pakilala! Muna tayo, from you. From panganay muna. From panganay. Syempre, Ate Aya ng Pamilyay. Erika Yay ng Pamilyay! Yuki Yay ang pangatlo sa magkakapatid, Yay. Ganon! Inayay ang pang-apat sa magkakapatid, Yay. Tumayo ka. Nakatayo na. Adrian Yay ng panglima sa magkakapatid. Elaine Yay! Bunso sa magkakapatid! Next! Bahaw Yay ng Pamilyay! Kim Yay ng Pamilyay. Kimi Yay ng Pamilyay. Susie Yay ng Pamilyay! This is Ivy Just ng Manix. Ano din si Sete daw? Hindi! Side This is- dance. Ano? This is... Side This dance. is Oo. Side Jazz. At syempre, ang ating manager. Nadine Lustre. Hindi! Ikaw yun! Andrea Lim ng Manix pa. So, ano meron ngayon? So, kami ay nakagayak ngayon dahil pupunta kami ng SM, mamimili tayo dahil may naisip na naman akong challenge. Anong challenge? Ito ay Red Food Challenge. Grabe, ang naisip ko agad sa red food, Oh. Jollibee. Spaghetti yan. Sile. Sige! Ayun, anong naisip nyo? Tosino! Hotdog, sting, hotdog, ano, Queenie, marami itong alam sa pagkain. Ay, oo. Red! Red. Dinuguan. Hindi! Dinuguan. Iba yun! Hindi yun. Ano? Tinapay na pula. Ako inog na pula. Isang na pula. So, yun yung kakainin natin ngayon Yes. while Q&A. Siyempre, naghanda tayo dyan ng mga Q&A natin para mas makilala pa tayo ng lubusan. Yes! Ano kayo hinihintay natin? Ang una natin gagawin ay pupunta Syempre. tayo ng SM. Ipapakita namin sa inyo, pupunta kami ng SM kasi kailangan ko din magpagupit pala. Oo nga. Kasi tomorrow meron tayong photoshoot. Photoshoot. So ano pa? Anong gagawin niyo? Kayo mamimili sa department? Yes. Sa ano. So kayo yun lang. mamimili tapos kami Magpapagupit. magpapagupit. Magpapaboycott din ako. Sorry. Mukha sa babae. Maliit na babae. Very tiny. Kaya, ano rin tayo? Let's go na! So, hinahanap na namin ngayon yung supermarket. Ina, tumayo ka nga. Kanina ka pa Ay, tumayo ka ba? Kala ko nakaupo ka. Kala ko nakaluhod ka. So, hanapin na natin yung supermarket ngayon. At sana naman, hindi ako ang magbayad ngayon ng mga bibilhin. Uy, ate, wala na akong pera. Ay, na red, okay, FC. Wag! Nakakain lang natin sa bahay. Gutom ka na naman. Tara na. Ina, saan ka ba pupunta? Tara na, kanina ka pa namin hinahanap pa. Ay, ikaw ka pala. Kala ka ikaw to. Ang mukha mo eh. Maliit pa. Si Rain. Ay, hindi. Si Ethan. Ay, hindi. Let's go.
So ngayon nandito kami sa SM at pupunta kami sa supermarket. So hanapin na. Hindi nakatayo na. Nakatayo na. So ayan, nandito tayo sa SM. Eh ano naman, kung nandito kami. Ako lang cute sa magkakapatid. What? Ikaw lang yung gasol sa magkakapatid. Ate Ina, para kang ano. Penguin. Laki naman ng SM. Hindi na ako nakapasok dito. Penguin na sobrang busog. So eto yung kapatid ko. Si Mama. What? Hindi, si Mama, si Papa. Hindi si Papa. Siya. Ikaw si Lola. Hindi. Asa ba yung SM dito? Tara. Ano SM? Ay, ano pala? Supermarket. Tara. Asa kayo super? Thank you po. Diyos ko, kanina pa kami paikot-ikot dito. Buti na lang nakita na namin sa wakas. Ay, true. To. Diba? Gusto na ako, true. Wag, hindi kakain doon. Mamaya pa. Hala. Hindi ka bata. Tao ka. Hindi. Ako parang mawawalan ako ng gana mamili kasi alam kong ako magbabayad. Ikaw ba? Hindi, ikaw magbabayad. Yan na nga. Yan na lang. Seller. Pekwen. Yung malaking buo na lang. Pang sayo lang yan eh. Okay na to. Ayun na 160 lang. 200 po. Ito, 200. Sana all. Parang lahat pabor sa inyo ah. Stuck sa bahay. Seto. Oh, ikaw magbayad nito ah. Oh! Ate, sige na, ate ka naman eh. Sige na, wag mo nang ako kausapin. Si ate, nagawate. Subukan ako kay Kuy. Ang usapan dito, red food lang. Hindi ko alam kung bakit may mga extrang mga binibili itong mga ito. May mga ganito pa. Meron pa mga sitserya. Parang mali yata yung ginawa natin na to ah. Minsan lang to, te. Wow. Minsan lang, susulitin namin yung pera mo. Gano'ng kadalas ang minsan. Tumayo ka nga, nakaupo ka na naman. Tayo ka muna. Nakatayo na. Nakatayo ka ba? Meron na tayo niyan. O tara, next. Yung iba pa. Ito mo ulit, longganisa. Wag na, ikaw lang ubos yan. Iuwi mo inyo. Papa, napapagod ka na ba? Ay, di ka si Papa. Si Mama ka. Ay, hindi. Toad ko na Si Lola ka. Ay, hindi. Hindi. Ano Wala ba? yung pinakamagandang kapatid dyan sa balat ng lupa. Tama na nga. So, kung sino daw ang may hawak ng basket, yun ang magbabayad. Kaya... Ay, kunin ko lang yung bag ko. Kunin mo na yung bag mo. Ay, si Pe, ayun na, umano ng pagkain. Ayun na, pakita mo si Ina. Naghahanap na naman ng mga kainan. Hindi ito inumin, Doro. Oo. So, iba natin sila, Ilin. Sila kaya pagbayarin natin. Tara. Iba natin siya. So, hindi na kami nakapag-video kanina. Kung tutok mo na kayong gano'n, ay ay, walang zoom na. Ano na? Laki ng CCTV. Ay, CCTV! Hindi, CCTV! Laki ng sopa. Laki ng sopa. Hindi pa yan. Gasol. Hindi kasi yan. So, ito na yung mga pinamili namin at hindi ko alam kung bakit ang laki ng binayaran ko. Bakit ganon? Hindi ko alam kung may mga dinagdag kayo. Hina, tao ka. So, hinahanap na lang namin sila Yuki kasi uuwi na rin kami ngayon at ipe-prepare na namin to. Nagugutom ako. Hindi ka man, no? Gusto ko. Kaya na pang hinihintay nyo? Pasko? Tara na! So, nandito sila sa Kenny Rogers at Tina, kunyari, mangingan mo siya sa kanila. Kasi ikaw yung mukha naging kawawa sa ating magkakapatid kahit mukha kang busog. Yung tsura niya. Pakita mo sa kanila. Kumain ako. Kumain na kayo? Kumain na kayo, imposibleng hindi sa Harvey's World Grocery. Siomay. Inabot.
Ay. Ate, alam mo yung kantang ano? You make me feel like... Kantahan mo lang rin si Queenie, no? Bakit? Basta, kantahan mo limiti yan. Unconditional? Ay, Kuya Kim. Kain. Kain kayo. Sige lang. So, nandito na kami ngayon sa bahay at syempre, ako na ang nagbayad ng pinamili. Baka naman pwedeng kayo naman ang magluto. Ano? Ikaw naman, kasi ko yung ate dito. Ikaw magtutwesh ka, inis ako sa'yo. Ba't may katulong tayo dito? Hindi ka tumulong yan, ate Ina mo yan! Takot eh! Takot eh! So, ayun na nga. So, bumili kami dito ng hotdog. Ayan, syempre, alam naman natin na pula yan. Alam mo pula, ba't naka-pink yung isa? Pula yan, yung sombrero niya, tsaka yung ano niya, mukha. Eh, hindi. Gary Joe. By Prestige. Ah, may prestige. May baka At syempre, ako hindi naman. pwedeng mawala ang corned beef. Ayan. Corned Tayo dito, syempre, ano pa ba yung mga pula dito? Meron tayong itlog na pula. At syempre, seli. At syempre, hindi pwedeng mawala rin ang hamang favorite ko. Ham. At hamburger. Ay, Tasino. Hindi yung tasino. Ayan, syempre, tasino din. So, baka naman pwedeng kayo na ang magluto. Ano? Yoko. Baka naman. Pero kung ayaw mo magluto, Gcash mo sa akin yung nag-gas. Joke lang! Ito naman di mabiro. Kasi ate na, anong klaseng pagkain yan? Kung si Ina, magiging pagkain. Ano? Hotdog, jumbo hotdog. Paksiw. Hindi. Ano? Putlong. Hindi na putlog. Yung isang set na ganun. Ako yun. Palit siya, di siya putlog. Sausage. Mga cocktail. Longganisa. Brown sausage. Ay, si Baha ko tayo. Nananahimik. Kala siguro na siya papansin. Ako magiging ano yan, lechon paksiw. Hindi. Literal na paksiw. Pumuti na kilikili Ah, niya. yung kabila. Oh. Yung kabila. Ang kabila, pumuti na oh. Hindi pantay. Yung kilikili na. Ay, hindi to Hindi kilikili. yan, mukha yan. Mukha ba yan? Gawatin nyo. Wag. So, ayun na nga, papasok na ako sa loob. Baka naman pwedeng kayo na ang magluto. Ano, okay lang ba? Okay lang? Sama ko? Walang mantika. Kasama ka sa akin, kunyari ka pa, nandiyan si Sai. Hindi ka naman maliwalay. Joke lang! Asim. baby. Nabahuan na sila. Kairita. Pasok na nga ako. Hey boy. So, ayun, nagluluto na kami ng hotdog with cheese! Sino pala hindi niluluto? Ay, tosino. Hindi tosino si Bahaw! Tosino. And meron tayo. mo na sis kasi didikit Halo. And then magluluto tayo ng Kahit ham yan, hindi yan spam. Ay, ham yun. So, ayun, nagluluto na kami mga kapatid. Then, pagkatapos sabi ko, alam niyo ba, naghintay pa kami ng matagal kasi wala kami mantika. Kaya, tapos bumili kami sa labas, tapos wala at sarado. Totoo! Bumili kami sa labas, tapos sarado siya. Then, o kaya umorder na lang kami sa online. Then, hinintay pa namin siya ng 20 minutes. Galing, no? Kaya ngayon na lang ulit kami nakapagluto. So, eto yung mantika namin. Eto siya. Dumating na siya finally at magluluto na lang kami para kumain mamaya. At anong oras na? It's 11:13 at meron pa kaming photoshoot para bukas. Wow! Diba? Ayun na naman sa'yo sa ID. Buti na lang crush kita. Hindi mo kainin mo. Parahin ka sa'yo ta. What? Sa ID! Corned beef ka ba? Corned beef? Bakit? Kasi favorite din kita eh. Saan yung corned beef dun? Ito, favorite ko to. Kaya favorite kita. sibuyas ka ba? Bakit? Kasi kami ng kilikili mo eh. Tawa yun. So, pag isa pinakata sa panliligaw ngayon na. Joke lang. Ang jok-jok. Ang jok-jok. Ay, tapos si Bahaw. Elaine, may pick-up line ako sa inyo. Ano yun? Magic sarap ba ako? Bakit? Kasi ang sarap-sarap ko. Eto, may pick-up lines din ako sa'yo. Ano yun? Mantika ka ba? Bakit? Kasi ang oily mo eh. Ganon. Patis ka ba? Bakit? Kasi yung panty mo nangangamoy kamatis na eh. Kamatis ba yan? Kamatis ba yan? Patis. So, parang Alam mo, wala. Lagyan natin ang patis, ang panty ni Elaine.
So, ayun. Tapos na kami magluto. At tingnan nyo naman yung mga naluto namin. At napagod nga kami. At tingnan nyo naman, parang sila pa yung nagluto. Oh. Diba? Diba? Mga tulog. Ay, gisingin mo na sila, go. Gisingin mo na, gisingin mo na. Parang sila yung nagluto. O, gising mo na. O, nahin mo si Yuki. O, gisingin mo na. Gisingin mo na. So, ayun na nga, ayan, nakaluto na lahat ng ating red food! Alata naman mga gutom na gutom na. Alam mo, kanina sobrang dami talaga nito. Pinapak na lang din talaga nila. Ang doyo naman. Grabe naman kayo kay Adrian. So, ayun na nga, ang ating challenge ngayon ay eating red food challenge. At syempre, with a twist yan, kasi habang kumakain tayo ng red food at umiinom tayo ng red food, ay meron tayong sasaguting quest. So, syempre, kanina mag-uumpisa yung quest. Hindi ka pala magtatanong. Then, sa Ate. Erica, sa atin ka lahat magtatanong. Okay. Tapos magsisimula yung simula kay Adrian. Pa ganon. Okay. Ay, okay. Habang kumakain ka Yes, tayo. habang kumakain. So, ano na natin kakainin? Siguro mag-hotdog muna tayo. Oo, ano ba? yan. Sige, go. Unang tanong na, go! Unang tanong. Ano? Sino ang paborito mong tao or person ngayon? Dapat Sige. yung totoong sagot talaga, ha? Nagbaka ako lagi Sa sabihin. ngayon, isa lang talaga. Isa lang. Sa akin, wala akong favorite kisses, pero para sa akin sa ngayon, si ate, feeling ko. Oh. Ay, hindi. Ay, kasi Ano ba yan? Bilago ito kasi, mga, syempre mga kapatid ko yan, sila, Ate Ina, yan, sila, lahat ng mga kapatid ko. Pero, ayun, isang pamilya, di ba? Ayun. Ano sa pamilya? Oo. Binawin niya kanina ako. Hindi kasi, Pwede naman kahit ilang person kung gusto mo. ako ilang person. Mga kapatid ko, talaga, sa ngayon, talaga. Hindi lang mo pala ngayon. Hindi, syempre, matagal ka. Malay Pero mo mabago. nagkakasama-sama kami, syempre, masaya. Kaya, ay, magkapatid ko talaga. Kim! Favorite Hotdog. person, syempre family first. Yes. Tapos ayun. Siyempre, dahil may anak na ako, anak ko, mga kapatid ko, itong mga pamilya ko, siyempre sila mama at papa. Ano yung asawa? Hindi sinama. Ay, yung sinama! So far, wala pang nagbabanggit sa akin. Ay, lahat family. Family. Ikaw, naka. Favorite kong person right now, siguro yung familia eh. Bakit siguro? Hindi. Ay, hirap nang sundan nun. ano, Bakit siguro familia? paborito kasi kayo nagpapasaya sa akin. Love ko naman pamilya at saka yung real family ko. Yeah. Pero yung paborito ko ngayon, syempre family. Nakakaiyak. I love Kimi. Love you, Kimi. Tiny. Pamilya ko po. Pati yung mga lola ko, pati yung lolo ko. Tapos pati si Elaine. Nakapangan niya, sabi niya. Hindi niya ako babangin niya. Sasaktan ko to. Nakakainin. Sabi niya, ilin niya. Inatay yung mag- Talagang inaano niya ma-mention doon. Ate, ikaw. Ikaw. Ako, para walang bias, lola ko. Yes, oo. Lola ko. Yun lang. And, syempre yung mga best friends ko, si Yuki, si Chona, and buong pamilya na din. Ikaw naman, Trini. Ako favorite ko, siyempre family ko, tapos pamilya eh. Oh, kala ko si Yuki lang. Yun yung pinaka-favorite ko. Sagot niyo. Ikaw. Ako naman, family Wait, ko. sandali nga, di ba usapan natin yung kakain na lang muna hotdog? Kanya-kanya, no? Ay, Kaya ako na kanya-kanya na. Okay lang yan, no? sa akin naman po, ang family ko, tapos po kayo. Sino kayo? Family? Yes. Okay. Akala ko ako lang inas na sana. Okay. Next, Ena. Si Ena yan. Actually, si Ina, kapatid po namin siya. Kaso syempre, since may anak na rin po siya, pamilya siya, bihira po namin siya makasama. Pero, abangan nyo palagi na rin po namin siya makakasama sa vlog. Siyempre ngayon, family ko, sila mama, papa, mga anak ko, asawa ko, siyempre mga kapatid ko. At pamilya eh. Anak mo. Ikaw. Dalawa lang, family tsaka pamilyay. Wow! Ganon, Queenie! Pangatlo ka nga eh.
Tingnan mo ako pag tinanong niya, ina number 1 kita. Kahit, ako na bata sa akin dalawa. Marami kasi talaga akong favorite person ngayon. Actually, halos lahat eh. Pero syempre, number 1, since alam naman natin number 1 talaga is pamilya eh, kasi family first talaga ako. So, kas kaya ko talaga, kahit hindi man tayo perfecto, hindi man tayo all the time masaya, pero pinipili natin palagi masaya at magsama-sama. Number 1 talaga, pamilya eh. Pero since lumalaki na yung community natin, syempre, kasama na dyan yung Manix family. Syempre, isa na yan talaga. Number 1, kumalik siya sa number 1, kasi nga, hindi ko na consider yung pamilya eh, kasi nga, favorite ko naman talaga. So, lahat kayo mga kapatid ko. So, sunod Manix family na Sir Manix! Favorite person ko, number 1 talaga. Tapos syempre si Andrea. Tapos syempre pangatlo, considered na rin naman na yan lahat ng mga kaibigan ko. Favorite person ko din. Yan lagi yung ups and Basta yung pamilya, hindi ko na siya sama sa favorite ko kasi nga, pamilya. Matik na yan. So, yun lang naman. Ikaw, who is your favorite person? Syempre, unang-una sa lahat, pamilyay. Pero feeling ko kung si Elino ko nang sumagot, hindi niya sasabihin yung yun na! Naka-direct yan, isang tao lang. Nasa isip ko, yung pamilyay. Syempre, kahit kami magkakaaway, minsan nag-aaway-away kami, minsan Tampuhan. Inaano ka ba namin? Hindi naman, minsan lang kasi dati, di ba? Tapos syempre, pangalawa, si Sir Manix or yung Manix family. Kasi parang Alam mo, naiintindihan kita kung sasabihin mo. Manix family, oo, kasi nga parang na rin natin silang pamilya. At syempre, pangatlo, si Saidi na din. Na para bang hindi talaga siya mabubuhay ng walang side eh. Baka Sir Manix, akala mo close na. Si Sir Manix, marami na itulong sa atin yun. Ako pwede ko sabihin nyo kasi close kami ni Sir Manix. Eh ikaw, puro ang close mo lang si ano eh. Nakausap mo naman yun, Sir Manix. Nakakasika mo naman. Pero pinag-uusapan nyo ni Sir Manix, gusto ko malaman. Very private. Ano sa mga ng ano? Mahal mo ba sa Saidi? Hindi about doon. About life lang din. Minsan gano'n. Sir Manix, tatanungin mo lang gano'n. Parang dami mo na pinagdaanan sa buhay. Ano sabihin ni Sir Manix? Nak, magkwento ka na about that. Experience. Hindi naman. Ano? Next question na tayo. Huwag niyo antayin galawin niyo yung spaghetti. Ito naman ako! Ay, ate ba? Siyempre yun na nga, matik naman yan, given naman, siyempre, ang pamilyar. Yes! Mga kapatid ko talaga, siyempre, parents, lahat ng part ng pamilyar, even yung mga pumasok na hindi talaga natin literally kadugo, pero kadugo na rin natin by heart. At siyempre, yung mga, siyempre, hindi pa rin mawala ang Manix family. Yan, Manix. Totoo yan. Oo, ko talaga sa paborito ang kasi, alam ba, sa totoo lang, hindi naman din kasi ako malabas na tao. May pagka-introvert din talaga ako. Oo, ang napapansin naman din nila yan. Pero, ako, pag nakakasama ko yung Manix family, lumalabas din talaga yung kulit ko. Kaya, talagang, kumbaga na-improve ko yung, alam mo yun, wag Hindi! Masasaktan ka. Wag. At syempre yung tatlo, hindi ko naman kailangan sabihin ko ba dito? Sabihin niya! Sabihin mo na. Basta yung love ko, yun. Basta yun. So yun, next question! Next question. Alam niyo yung mga natin, mga red food natin, hindi natin na-discuss kung ano-ano. Oo nga pala. Pwede ba sabihin na natin na mabilis? Bago maubos. Bago maubos. Okay. Syempre yung hotdog na paubos na. Ay, ang given naman yan. At syempre ang niluto nila. Sino nagluto ng corned beef na to? Dati, Erika, ayaw ipaluto. Corned beef na hilaw na lang daw. Hindi, pwede. Nasanay kasi kami dati na corned beef na hilo kinakain namin. Pagpapasok sa school. So, corned beef. So, meron tayo ditong ham na hindi ko alam kung red ba to o ano. Tapos, syempre, ang tocino. At ang paborito natin, Jolly Spaghetti. Yes! Syempre, meron tayong yogurt, kunyari, healthy, Tapos, meron tayong itlog na pula. At syempre, mga junk food, hindi pwedeng mawala yan sa atin. At yung mga biscuit natin dyan na pula din. Syempre. Oo, at ang paborito na Papapakit daw niya mamaya. At ayan, yun lang naman. Pati mga drinks natin, mga pula drinks. Ito naubos na agad! Wala ko natikman! So, ayun, tapos itong mga seso na ganito. Okay, next question! Next question. Namumulalag ba?
Ano yung kinakatakutan mo ngayon? Ano? Kanina muna. Kayo. Sa'yo ulit, same. Sa akin, ang kinakatakutan ko ngayon is kung ano yung meron sa atin ngayon. What? Hindi. Ano yung kinakatakutan mo? Ano yung kinakatakutan ko ngayon? Ano yung kinakatakutan mo? Yung ano, yung magwatak-watak tayo ng magkakapatid. Ah. Yung kinakatakutan ko yun. Alam mo ba, makwento ko lang nung nalipat tayo ate dito. Nung iniyakan ko sila ate Ina, no, kasi sabi ko kako, namimiss ko kako sila. Yes, okay. Ganyan. Ayun yung kinakatakutan ko kasi sinusulit ko na ngayon yung kalati, yung pagkukulit ko sa kanila. Ganyan kasi balang araw na magkakawalay-walay din kami. Naiiyak ko. Alam mo yung mindset natin magkabuo-buo, siya ang nasa isip niya na magkakatiwala. Ano yung kinakatakutan ko? Kaya ko. Sige, tama. Kinakatakutan ko, siguro ngayon, to lose my parents. Yes, Kasi syempre tumatanda na, tapos nakikita mo sila tumatanda na nakakalungkot. Oh, at the same time, di ba, ang saya sa feeling na nakikita tayo ng mga magulang natin na tumatanda, pero masakit makita na yung mga magulang natin is tumatanda. Oo naman. Pero ganun talaga, ang panahon, ganyan talaga ang buhay. Next, Ako same ano rin nung kay B, na ganun din sa parents. Kasi syempre sila mga tata, matanda na, kakaedad na, minsan ano na naman natin, yung kumbaga limited na lang din yung mga time or araw na makasama natin sila. Next, si Kitty. Sa akin, same din kay Kuya Kim at saka kay Ate Erica. Yes. Losing my parents. Nang hindi ko pa nabibigay yung buhay na gusto nila. Pwede malaman, anong buhay ba yung gusto mo ibigay mo sa parents? Yung marami. Marangiya. Namumula siya. The red food kasi kinakain. Cheesy. Hindi rejubihan, hindi rejubihan. Ayaw nga pala. Nang pekas. Ikaw, Andrea. Ako na ba? Oo. Ako, parang same kay Kimi. Gusto ko kasi bago mawala si lola ko, si mama, is ma-spoil ko siya. Mabigay ko lahat ng mga fantasy niya sa book. Para pala ikwento sa dito yan. Oo. Na ang tawag mo sa Lola ko is mama. so yun na talaga yung tumayo Siya yung nagpalaki sa akin, everything, and ayun, gusto ko pag shoutout nga pala sa pamilya ko dyan sa Dubai. Ay, wala. Hindi ka taga Dubai. Dito lang pala sila. Ayan, so ayun, gusto ko magpag kung ano pa man mangyari, gusto ko is wala akong regret na nabigay ko lahat ng gusto niya and na-provide ko lahat ng mga needs. Mayaman ka naman eh. O next, mas Shiny. pahuli mamaya na siya. Ikaw, mas mayaman. Queenie ay, yaman niya, ang dami niyang pera. Ito yung tipo ng taong never na problema sa pera. Okay. Ako, ganun din. Kamukha nung sa kanilang apat. Wala ba? Ay, bawal na yun. Bawal na. Apat lang daw. Ang pinaka-fear niya is mawala. Yun yung kinakatakutan. Hindi ba wala si Bebe sa tabi mo? Ano ba yan? Parang nakanga, iba. Yun nga. Katulad din sa kanila. Tsaka syempre, pinakakatakutan. Hoy, pakita niyo naman siya. Ay, naman ako nakakaasar na Sige lang, kain ka lang dyan, kain lang kami dito. Salita. Basta yun nga yung nakakatakutan ko, yung mawala yung mga magulang ko ng maaga pa, nang hindi pa ako ready din. Pero syempre, lahat naman tayo is doon pupunta. Pero sana, pag dumating yung time na yun, is na-spoil ko na rin sila sa mga gusto nila. Then syempre, may pangalawa ako nakakatakutan. Ano? Syempre, since kayo, hindi ko naman... Hindi yan! Since yung pamilya, hindi ko naman din siya katulad yung magkakapatid by blood. Syempre, nakakatakot din kasi nasanay na rin ako na nasa circle niyo ko. Ano ka yun? Nakakatakutan? Nakakatakot na, one day, baka bigla na lang ako pawala. Hindi ka na pa siya. Pwede ka sa... Wala din na yan! Matay na yan! Alam mo ba, yung mga tao hindi kasi nila alam. Actually, mga kapatid, para lang din po sa kaalaman, 6 lang po kami magkakapatid. Panganay po si Ate Aya, pangalawa po si Ate Erica, pangatlo po ako, pang-4 po si Ena, then pang-5 po si Andrea, then pang-6 po si Eileen, which is yung bunso namin. Yeah. So si Queenie,
Yes po. Wala na, agad lang. So, madalas din sila pagkakabala na si Queenie sa Ate Erica. Diba? Ate Aya din. Ate Aya daw Hindi, siya. pag nakatalikod lang daw. Ayun ba kayo kamukha niya si Ate Hindi! Aya? Ay, ako na lang. Hindi pala si Bahay. Alam mo kung ano yung nakatakutan ko, yung ubusin mo yung spaghetti. Ito nga pinapalagay niya lahat, oh. Queenie, grabe ka raw. Tapos ka Kasi na? naman kayo. Tapos ka na? Ito naman. Panuan lang kayo. Oo, tapos na ako sa kanya to. Pinahawak lang sa akin. Grabe ka, O, Andrea. ikaw. Ako, ganun din. Siyempre, sila mama at papa, ayoko din na... Tulad ng sinabi nga ni Ate Erica na mawala si mama at papa dahil sa... Ngayon nga, dumating na ako sa point na ito na yung pinaka... ko sa buhay. At doon ko naramdaman na ang pamilya pala dapat ang unang-una. Yes. Na inuuna sa lahat. Yes. Ayun yung nakatakutan ko, syempre. Yung Hindi mawala kami yung pamilya ko. May isa pa akong alam. Wala ko sasabihin! Family, yes! Tapos na, family Ikaw na. naman, Bahaw. Ako naman po eh. Ano? Ano yun? Yung mama at papa ko po. Pinakatakutan mo sila. Linawin nyo kasi. Pwede ito ka, hindi ka nakikita. Dapat English, to lose my parents. At tatago na naman kasi sa likod. Magkahit lang naman sila. Ano? Tayo kayo. Nakatayo sila! Salita ka na. I'll go. Ako naman po ang... Wala na daw siya kinakatakot. Fearless. Ang pamilya ko po. Tapos, Na mawala yung family mo. tapos po kayo na mawala po sa inyo. Bahaw naman, 10 years old ka pa lang, nasabi ka na. Alam mo lagi, Eh, huwag ka aalis para di ka pupunta. alam mo laging pinapalayas eh. Isang dekada ka na sa amin. Alam mo yung mga tao dito makasabi sila, takot po ako mawala sa family. Kala mo laging sila pinapalayas. Kala mo laging pinabantaan mo. Pag nawala rin yung magulang ko, tapos pag nagwata-wata kami ng mga kapatid ko dahil mga magkakaroon ng pamilya, tapos yung mga kaibigan ko rin, ayun. Ayun, tsaka iba pang kaibigan. Hindi ka takot mawala ako? Ganda, liit. Next. Ako yung mawala. Mawala si Kim. Actually, oo. Actually, mawala talaga si Kim. As in. Oh, naman. Kasi for the longest year... Papaiyak. Ay, tama ba? Tama ba talaga mawala sa akin si Kim? Siyempre, tayo naman kasi para maiba na lang din. Kasi tayo magkapatid, takot talaga tayo mawala yung isa sa miyembro ng pamilya natin or sa pamilya. Lalo na yung magulang natin. Oo naman. Pero ako kasi, hindi ko alam gagawin ko pag si Kim is nawala sa akin. Kasi nakikita ko na kasi yung future na magkasama talaga kami. Kasi sa 3 taon na magkasama kami, hindi pa naman ganun kahaba. Pero kasi, ang dami na namin pinagdaanan. Sobra as in everyday. Ups and down, hindi namin iniwanan yung isa't isa. Yes. So, nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Parang hindi ko kaya. Sabi ko nga sa inyo, pagigising lang ako ng umaga, nawala siya sa tabi ko. Nai-stress ako. Parang ako, nababaliw ako. Parang ang dami kong iniisip, nalulungkot ako. So, yun lang. Ang parang ko talaga is si Kim. Pero common naman na pamilya ba, number one. Kasi baka kasi mag-comment sila dyan, iba siya ko eh. Pero, upside down. Given na yun. Oo. Siyempre, pamilya ko, kung ano yung binuo natin, at kung ano pa yung binubuo natin ngayon. Yes! Pero siyempre, ayoko siyang i-announce dito kasi ayoko naman magkaroon ng barang ka. Hindi tayo ma-email ay, pero excited ako sa mga susunod na araw na mga gagawin natin. Yes! Yung mga makakakulab natin, yung mga ano natin. So, excited ako sa lahat. So, yun lang. Jowa ko. Oh, Sai. Sai din. Sure kayo, hindi kayo makakawala ako ha. Wala pag nagpa-mention sa akin. May 3 pa. Uy, anong anytime? Sino nagsabi ng anytime? Ikaw. Ano po, mawalan po ng pamilya. At saka, mawalan po ng opportunity. Ayun lang po. Ay, may hindi siya takot na wala ka. Inaabangan niya. Sabi niya rin. Okay na yun, na-mention ka naman kanina. Mention mo kayo na lang kami.
So, sa LA, napansin ko kanina habang inaasar natin si Saidi, bigla na lang naging emotional. So, kaya pinahinto namin yung ano. So, ano ba yung iniisip mo? Ano ba ang pinaka-kinakatakutan mo ngayon? Bumalik ulit yung trauma ko. Anong trauma? Actually, nakwento niya naman sa amin, kaya pinapatay ko yung camera kasi umiiyak siya, kasi naging masyadong emotional. Sige, sabi niya naman okay lang daw na ikwento dito. Sige, go. Tulad ng ang nalait na sa akin ngayon, nasabihan nila ako ng ang pangit ko daw. Anak daw ako ni ate sa iba, kaya daw ganito yung itsura ko. Bakit daw, ang itim-itim ko daw ganyan, elementary ako. Hindi ko makakalimutan yun, lalo na nakuhaan nila ako ng pera. Kaya umuwi ako walang baon, lalo na nung umuwi din ako minsan walang sapatos. Kasi tinatago nila yung sapatos ko, tapos dito, hindi ako makapagsumbong kila ate kasi tinatakot nila ako. Ano yung mga pananakot na sinasabi sa'yo dati? Pag nagsumbong daw ako, di daw nila ako bate. Kasi syempre, Kasi diba, sa sa mga elementary. elementary talaga, ganun talaga, diba? So takot ako mawalan ng kaibigan. At hindi lang siya ba sa elementary, grade 6 na siya noon. Oo, Kumbaga syempre simula grade 1 hanggang grade 6, talaga nagtapos ako doon kahit na gano'n yung na-experience ko sa elementary. hindi magsumbong sa teacher, hindi mo nagawa. Hindi, nag-try ako magsumbong pero kasi yung mga bully na yon, sinisiraan din ako sa mga teacher kaya yung tingin din sila nila sa akin, bad daw ako, salbahe daw ako. How about nung high school ka? Sinusulatan ako ng tawag doon, mga ballpen na bastos. Sinusulatan yung damit mo. Uniform niya. Uniform ko, pero sinabi ko pa nun kay ate, tinanong niya ako, sabi niya, saan galing yan? Sabi ko, ate, baka nasulatan ko lang. Pero kasi yung nakasulat sa uniform ko nun, bastos siya. Hindi niya nakita kasi nasa likod. Kasi yung mga nangin ng loser. Pero hindi ko naman kung may ganun pala talaga sa totoong buhay. Tapos di ba yung kinuwento mo kanina habang nakapatay yung camera. Well, sinabi naman ni Elaine na okay lang ba na i-open dito sa camera yan kasi baka gamitin din sa'yo ng ibang tao. Pero sabi niya naman na is hindi na siya ganun kahina kagaya ng dati. Yes. So how about naman yung lagi ka naka-face mask? Bakit ka naka-face mask dati? Ayun. Doon simula nun kasi nga, dati talaga, takot ako magpakita ng mukha kasi nga dahil sa nose ko. Insecurity niya. Sa labi ko lang din kasi nga, isang beses nun hindi ko makakalimutan, kailangan magpatanggal ng face mask. Hindi ko siya matanggal kasi yung hiya ako nun. Sinasabihin ako ng mga ate ng mga kaklase ko, bakit daw ako magtatanggal ng face mask. Nag-try ako magtanggal ng face mask nun. Pagtapos namin nun, nakarinig agad ako ng panlalait mismo sa harapan ko. Ganyan pala yung tsura mo. Ganun. Kaya talaga, 3 taon ako hindi nagtatanggal ng face mask kasi yung hiya ako sa itsura ko, wala akong confident. Pero buti na lang talaga nun. Sila Kuya Eric umuwi. Napag-isipan nila na mag-vlog daw kami, try namin. Ako naman takot na takot ako kasi nga, takot ako mahusgahan ng mga tao, takot akong mabash kasi hindi pa ako ready sa mga ganung bagay. Ganon. Pangarap ko maging vlogger na pero takot ako mahusgahan talaga. Alam mo yung vlogger na naka-face mask lang? Yun yung gusto niya. Ganon. Tapos hanggang sa tinuruan nila ako. Pero pag ano, vlogger na kayo. Oo, Siya pa lang sana. Ganun yung Okay. Ganun yung mga iniisip ko na baka i-bash lang ako kasi asymmetrical yung mukha. Kasi asymmetrical ako, takot ako sa backcam talaga. Kaya minsan, mapapansin nyo pag tumatawa ako, gumagano ako sa bibig ko kasi hindi ako sanay. Tsaka hindi lang yun, tawag dito, lumating pala sa point na pinatawag si Elaine sa office na akala namin, anong reason? Sa Elaine po kasi, pinatawag kami sa school isang araw, nagkakating daw. Hindi pumapasok. Yung pagkakating niya, kasi since sila is lumilipat-lipat ng room kada subject, ganun nangyari, kada subject naglilipat-lipat sila. Si Elaine nagpapaiwan lang dun sa room nila. Oo. Tapos, ang reason pala nun talaga, kasi sa school pinag-usapan na namin na fix naman na, which is mali naman niya kasi ba't di siya pumapasok sa subject. Ang reason niya talaga pag uwi niya nun ng bahay kasi ayaw niya na daw makasama yung mga klase niya, mas gusto niya huwag nang pumasok. Kasi daw binubuli siya. Kaya ang ginagawa niya, biruin mo, kaya mo mag-cutting ng ikaw lang mag-isa? Ako hindi ko kaya yun. Magka-cutting ako na mag-isa daw, hindi ko sinasabi yung iba kong kaklase. Or wala naman akong pupuntahan, bakit ako magka-cutting? Siya ang ginagawa niya, lumabas na nagka-cutting klase siya, pero nandun lang siya sa room. Gets niyo ba yun? Kasi ayaw niyang makita yung mga kaklase niya or yung magiging kaklase niya sa subject na yun. Kasi parang pinaghahalo yung section para may mga ganun silang
eksena eh. So, yun, ang bullying talaga never siya naging maganda. Kahit saan yung pambubuli, yung panlalait, never talaga siya magiging maganda sa depende na lang siguro kung ka-close mo yung isang tao. Oo. Depende na lang talaga siguro kung Asaran lang. kung yun yung humor nyo, kung yun yung ano. Pero kung intentionally na gusto mong i-bully yung isang tao, like hindi naman kayo close, nanggigigil ka lang, naiinis ka lang, kaya mo siya binubully. Kahit kailan hindi siya magiging maganda. Kasi dumating pa daw siya sa point na gusto mo nang mawala. Tama ba? Oo. Ilang beses na nangyari sa akin kahit elementary pa lang ako, iniisip ko na yung mga ganung bagay ginagawa ko na talaga. Na hindi sinasabi kila ate. Ito ko lang sinabi talaga sa kanila kasi nga bata pa ako noon. Tapos sobrang, kasi nga, ako talaga nung bata ako, gusto ko lang ng kaibigan kasi wala nakikipag-kaibigan sa akin. Mga notebook niya, dinodrawingan ng bastos. Yes. Ako wala ng kaibigan. One time nakita ko siya yung notebook niya is may drawing ng bastos. Ang dami lahat. Oo, napagalitan ako ng teacher ko nun kasi sabi nila, at daw ako nag-drawing ng mga ganun. Sabi ko, ma'am, hindi ako nag-drawing. Yung notebook mo to, tapos ganyan. Sabi ko, ma'am, hindi po ako nag-drawing talaga niya. Ano yung pambubuli sa'yo na hindi mo makakalimutan? Ako, according sa kwento mo, yung dinikitan ka ng bubble gum sa Yes. Yung kinulong ako sa banyo. Bakit ka na tagal yun? Isang oras. Pero Sabi ko, minute yun, tinakot kasi ako, meron ako nun, pero hindi kami magkaklase. Nag-ibang section siya, tapos naghalo-halo. Ngayon, nag-CR ako. Tapos sinabi niya sa akin, bigla niya ako pinasok, babae siya. Tapos ano siya na teacher. Parang may ano sila, tawag doon? Relatives Oo, sila. may relatives sila ng teacher, tapos tinakot niya ako na isusumbong daw niya ako sa daddy niyang police. Sabi ko, Ganun yung mga threatened dati. ganun. Kasi ano pa lang ako, nung grade 3 pa lang ako nun eh. So pumayag ako. Nagkulong ako sa banyo, suppose ako nun. Eh ako, mahingalin ako, diba te? So nakinit sa banyo, walang bintana. Oo. Tapos, Hindi siya nakakanya pag oo, sobrang. sobrang init, ganun. Tapos andun lang ako, umiyak lang ako nun. Tapos, siguro mag-uwian na din nun te. Tapos nawalan pa ako ng sapatos nun kasi tinago nila. Tapos yung pinahanap ng teacher, di na nila nahanap kaya umuwi. Kasi nga ate, di ba naglalakad lang ako pa uwi dati. So ginawa ko, naglakad ako pa uwi. Tapos napagalitan ako ni mama. Oo. Pagalitan ako ni mama, di ako nagsumbong sa kanya na tinago yung sapatos ko. Sabi ko nawala ko lang kasi nagkukulit ako sa school. Meron pa pala na nagtataka kasi si mama bakit araw-araw yung Tupperware na pinapabaon sa'yo sa school is laging wala. Every day. As in every day. Yun pala, sa tanghali, kinukuha ng mga ka-schoolmate niya na bully yung mga pagkain niya sa tanghali. Pinaghati-hati hanggang sa siya wala siyang pagkain. Pati pera, papalibre pa sa kanya. Yung time na yun, Walang pinakasinumbo kay mama talaga, nawalan ako ng pera. Inipon ko yun. Kasi mag-birthday si ate. Inipon ko siya. Siguro kasi di ba 20-20 yung baon namin. Oo. Kung makakalimutan yung nag-ipon ako siguro isang linggo nun. Eh di 100 pesos na yun. Tapos inipon ko siya. Tapos nung inipon ko, yung kaklase ko, may wallet ako nun. Binigay ni mama. Kasi tago ko lang doon. Tapos tinago ko lang siya. Hindi ko makakalimutan, kinuha niya. Tapos sinubo ko kay mama, mukha ko nawalan ako ng pera. Pero di ako nag-drop name kay mama kasi natatakot ako kasi tinakot niya ako. Yung ganun, di na daw nila ako papansinin pag ganun. Tapos sinugod ni mama, sinubong sa teacher. Kasi hindi ako nagsalita kasi binulungan ako nakaklase ko. Huwag mo ako susumbong ha. Eh, utu-utu ako eh. Oo, sobra. Utu-utu ako. Up until Huwag mo now. akong susumbong ha. Sabi ko, sige, di kita Eh, sinumbong ni mama, di ba nasumbong mo na? Hindi ako nag-drop name. Sabi ko, Sinabi mo lang may oo, nambubuhay. sabi ko lang may nagkuha ng pera ko, mama, sabi mo sa teacher ko. Pero di ako nag-drop name kasi nga ututo ako. Noon, naawa pa ako dun sa bully. Kasi bata pa ako nun, tahimik lang. Ano ang nangyari kay mama? Ikaw pa pinagalitan, hindi mo na ituro. Hindi, sinubong lang ni mama sa teacher para pagsabihan ng teacher yung mga estudyante. Ah, Hindi ako okay. nagsumbong. So okay na, at least yun yung kinakatakutan niya is pabalik yung trauma niya. Pero alam ko naman na stronger than ka na ngayon. Pero sa social media kasi hindi rin natin may iwasan. Alam nyo, pinaka ano ko talaga, pinaka-iniyakan ko rin, yung muntik ko na rin gustong mawala. Yung nag-start na tayo mag-vlog, pinaka-ano ko talaga dun yung pambabash. Pambabash kasi pinost namin yung wala kang Sabi ko, filter. sabi ko kasi nun ate, akala ko matitigil na yung bullying, no? Sabi ko, kala ko matitigil na yung trauma ko. Tapos ang dami na sa hanggang sa dami na babash sa akin. Alam mo, pag pumasok ka sa larangan ng social media, believe it or not, dapat prepared yung sarili mo sa mga ganung scenario. Kasi magiging Hindi part na maiwasan. siya ng buhay mo. Especially, binabroadcast mo yung buhay mo sa social media. So kahit anong gawin mo kabutihan,
sa social media, lalabas at lalabas talaga yung mga basher. Mabuti man naman sa may ginagawa mo, basher, hindi ka makakatakas dyan. That's world. Pero buti na lang talaga ngayon, hindi ko na siya natatanggap. Ganun. Kasi marami na rin nakaka-appreciate sa akin, marami na rin sa akin nagmamahal. So ngayon, nafe-feel ko na rin na may mga nagmamahal na rin sa akin. Kasi dati nafe-feel ko talaga, wala akong kaibigan, walang nagmamahal sa akin, kundi mga kapatid ko lang, hindi yung magulang ko lang. Ngayon madami na. Ngayon madami na, ngayon ko na-feel. Ngayon, Isa na si Heidi. oo din. Oo, kasi simula kasi, ayun nga. Kasi yung mga nabubuli ko na yun, siguro, nakaka-chat ko rin sila sa ngayon, kinakausap nila. Kinakausap ka na nila. Pero kinakausap ko sila, inaaya ko pa kasi. Nice! Biruin nyo kahit grabe na yung pambubuli na ginawa sa kanya, nare-reply niya pa rin, kinakausap niya pa rin. Grabe na pa rin. So palakpakan naman natin si Queenie. So yun, next question, si ate! Alam mo, nakalimutan ko na yung tanong. Sobrang dami nito What is your biggest fear? So, katulad ng din ng mga sinabi nyo, syempre, ang mawala ang magulang, mawala ang magkasakit, ang isa sa part ng family, syempre. Pero ang kinakatakutan ko ngayon is matapos to. Hindi to pagkain ha, kundi matapos to. Kasi ngayon ko lang ulit na-experience, iba tayo. Ngayon lang natin na-experience ulit na nagkasama-sama tayo ng ganito. Kanina natutuwa ako kasi kompleto tayo eh. Kompleto tayo, na ano ko ulit na, yung bonding namin ulit, yung tawanan, yung kulitan, yung gano'n. Tapos naiisip ko kasi, syempre ako, nasa edad naman na ako. Any moment, pwede na akong, alam mo yun, bumukod, ng magkaroon ng sariling pamilya. So, parang ini-enjoy ko na lang din yung moment na to. Kaya, as long as possible, gusto ko lagi magkakasama. Like ko sinasabi kay Ina, kay Erica, punta kayo dito sa Manix House. Magganito tayo, maganyan. Kasi syempre, hindi natin masasabi yung panahon kung hanggang kailan tayo magkakasama sana. Hindi ko pa pala nasasabi yung isa sa kinakatakutan ko. Ano? Syempre, di ba si ate, natakot din ako mawali sa ate. Kasi si ate sabi niya kasi mag-aasawa na siya next year. Oo, natakot ako. Kasi si ate talaga, alam niyo naman yun, bata pa lang ako, baby pa lang ako. Parang gano'n niya ako. Tapos, balang araw makikita ko siya may hawak ng ibang baby. Mamaya ka, mauna ka pa magka-baby ka sa akin. Alam mo, pati anak ko magseselosan. At ang nakakatawa, binroadcast niya talaga. Kulang pa mag-mic. Pero isa pa, syempre, kinakatakutan ko rin, baka naiwasan na ako ulit ni Saidi. Hindi talaga yun. Alam mo mga pinagsasabi mo sa akin, no? Sa vlog. Hello po. Feeling niya ang tagal-tagal na nila. Feeling niya sila na. Hindi naman, kasi nga di ba no? Bakit ka natatakot mawala si Saidi? Bakit ka wait lang? Iwasan. Hindi, bakit takot ka iwasan ka din? Bakit takot ka iwasan ni Saidi? Kasi nga di ba sinabi ko naman sa inyo? Bakit? Ano meron si Saidi? Kasi nahulog na ako sa kanya, di ba nga? Hindi nga anong meron si Saidi? Bakit takot kang iwasan ka niya? Ayun ko. What? Ano ba? Ano nakikita ko sa kanya? Kaya na? Efforts. Nag-effort ba sa'yo? Oo. Di ba nga, pero sinungitan ko pa rin siya, no? Tapos hindi ko nakita yun kasi nga, nag-focus ako sa career ko, no? Kami ang nagpo-focus sa karir mo. Ikaw ang nagpo-focus sa iba. Dati lang yun. Dati lang daw. So anyway, baka okay ka na, te? Okay na. So, yun lang din. Payo ko na lang din kay ate. Kahit kayo mga kapatid namin. Ako, isingit ko na lang, hindi ako takot na si ate is mag-asawa na actually, prepared na ako 100%. Pero, feeling ko si ate, mag-asawa man yan someday, magkaroon man ng sariling pamilya yan someday, hindi naman yan lalayo sa ating Hindi naman. Baka doon lang din ako sa tabi niyo. Baka kapit-bahay niyo nga lang. Totoo! Example, naging prepared ako kasi syempre sila Ina, may asawa na, sila Ate Erica may asawa na. So syempre may kanya-kanyang pamilya na tayo. Yes. So, respect lang din na someday magkakawatak-watak talaga. Kaya sulitin natin yung mga araw na palagi tayo magkakasama. Kasi maraming pwedeng magbago. Pero one thing na makakasigurado ka is, matibay na tayo pero mas titibay pa tayo once nadagdagan pa yung pamilya natin. Yes! So next question! Pero last na ata yan eh. Hindi pa, pangatlo. Ilas mo na yan na, ilas mo na. Ito. Okay, ito yung last question. Ano yung pinapasalamatan mo ngayon? Yes! Ikaw, Adrian. Ako, pinapasalamatan ko ngayon, syempre, unang-una sa lahat, yung family ko. Pangalawa. Hindi, yung family ko, syempre, unang-una sa lahat. Kaya nga, ano kayo pangalawa? Syempre, pangalawa, yung
ayun lang, family ko lang talaga. Tapos yung mga kapatid ko, syempre, nagpapasaya sa akin. So wala naman din tayo sa sitwasyon na to kung hindi tayo nagtutulungan. So ayun, nagpapasalamat din ako kala Ate Ina, kala Ate Erica, yan. Si ate, lalo na si Elaine, syempre pinapasaya na ako. Pinapasaya nila ako, hindi lang yan nakikita na Kasi mo naman pala siya. syempre, hindi lang yan nakikita na papasaya niya ako kasi, di ba, syempre, napapadalas nung nakaraan na mainit yung ulo ko sa kanya kasi may times na hindi sinusunod yung mga gusto kong gawin para sa kanya. Ali pa. Oo, yung mga sa FB niya, gano'n. Then ayun, may times na kapag kami lang nung... Iyak. Ayun. Iyak ikaw, kumiyak! Okay lang. Ayun. Ayun. Alam mo kung ano yung nakakagulat sa sinabi niya? Lahat ng pangalan niyo, minention ako lang. Parang ano siya, may sama ng loob sa... Wala nga! Lahat ng pamilya ko, ayan sila Eric. Tama na, huwag na ba umiyak ka pa? Pinapasalamat ko ngayon, syempre kayo na naging part ng buhay ko, naging part ako ng buhay nyo, at saka sa bonding, sa love, syempre, na tinuring nating family ng isa't isa. Yes. Ikaw naman, Ate Erica, ano yung pinaka-pinasasalamatan mo? Pinapasalamatan ko ngayon syempre yung mga blessings na ibinigay ni Lord sa ating lahat. Yes. Syempre, at sumunod naman Kailan pa siya naging yung... makadol? Tapos syempre, pangalawa, nabuo yung pamilya dahil kay Yuki at kay Ate. Kasi nagkaroon na ng hint, sabi ko, Adrian, di mo Yes! Hindi rin naman din kasi mabubuo yung pamilya kundi dahil din naman kay Yuki at Actually, buo talaga ang pamilya kayong dalawa ni Ate nung una. Kaso inaway ko si Ate. Storya nun. Kasi ang nagbablog talaga nung una si Ate tsaka si Ate Erica. Silang dalawa nagbablog. Kami talaga. Since lagi sila nagla-live selling, silang Yes. dalawa. So naisipan niya mag-vlog. So, in-enhance ko lang din talaga, tinulungan ko lang din. So, ayan, naging si Ate, si Adrian, tsaka si Ina. Hanggang sa nabuo na lahat ng pamilya. Yes! Ano pa? Yun lang. Yun lang. Sinapos tuloy. Ikaw. Sa akin yung pinapasalamatan ko ngayon is maging part ng pamilya. Oh. At ang pinakasasalamatan ko talaga si Yuki ay dahil siya yung una talagang naniniwala sa, hindi lang sa akin, kundi sa lahat sa amin na ano yung capable namin na gawin, yung best namin. So, thankful ako sa kanya dahil naniwala siya sa akin. Yes. Oh. Next, Auntie Sis Andrea. Ako... Sorry. May ano. Sabi po. Hindi, ako tatlo. Una, si Sir Manix, syempre. Yes. Sobrang laki ng thank you ko kay Sir Manix kasi sobrang laki ng tiwalang binigay niya sa akin. Especially sa pagmamanage ng Manix family. Tapos, malaki din yung tiwalang binigay niya sa akin sa maraming bagay. To the point na syempre, konting tao lang yung nakaka-close kay Sir. And sobrang happy ko na isa ako dun sa mga tao na napalapit sa kanya at naging open siya. Yes. Pangalawa, syempre, Yay family din. Kasi, magmula nung dumating yung Yay family sa Manix, okay lang naman siguro sabihin ko, no? Pero malaking tulong yung pagdating nila kasi nabuhay ang Manix. Especially kay Yuki, lahat ng mga advices, kung paano namin magagawang mag-grow pa kami ng mas more as creators, as artists. Tapos, syempre, yung bonding na binigay niya sa amin kasi as Yay family and Manix family, iba. Sobrang, yung friendship, sobrang genuine. Wala akong nakitang kahit anong negativity sa inyo. Sobrang anong vibes. Talagang nagkasundo-sundo. Napapagkama na akong Yay family. Diba? And of course, lastly, ang ating buong makeup artist. Yes. Siyempre, hindi pwedeng hindi makakalimutan yun. Hindi na nga natin siya nasabi dun sa iba kanina. Oo. Diba? Siyempre, kailangan maging grateful tayo sa kanya kasi kung alam niyo lang guys, napapag-usapan lagi namin ni Yuki yan kung paano kami binless. Noong mga panahon na wala kami, kung paano kami parang nasalba, yung hindi mo akalaing walang-wala ka na biglang meron bigla. So, malaking gratefulness yon. Lagi nga kami nagsisimba ni Yuki. Lagi actually, sa hindi nakakaalam, dumating pa ako sa point na 4 na araw sunod-sunod nagmamanawag kami. Manawag. Kasi everyday, grabe yung blessings na dumadating sa ating lahat. Kaya sa simpleng pasasalamat at pagdalaw. Even sa bahay, kaya mo naman magpasalamat eh. Pero iba pa rin yung pupunta ka dun, ang sarap sa pakiramdam. Continue na ka.
And of course, pinakamalaking pinagpapasalamat ko rin is si Cotton. Bakit? Ang cute lang Hindi niya. kayo close. Yun lang. Tatlo lang sinabi ko, di ba? Pag pinapatuloy nyo, tatlo na ako. Next naman si Susie. Siyempre, una kong pinapasalamatan is si Lord sa lahat ng blessing na binibigay niya sa atin. Tapos, next, si Sister Yuki. Bakit sister? Kasi siya yung dahilan kung bakit ako nandito sa pamilya eh. Kasi dati, ay nagkwento. Dati kasi talagang inaaya na niya ako pero hindi ako sumasama sa kanya. Inaayang suntukan. Inaaya na niya ako sa kanya. Na? Di ba sa'yo, inaaya mo na ako noon na huwag na ako mag-work dun sa ganyan, sumama na lang ako sa'yo. Ganyan. Hindi ako sumasama. Tapos ayun, isang araw, bigla na lang ganun. Tapos sumama na ako sa kanya. Tapos, Wala nang iayos yung kwento mo, hindi sis. ko maiayos yung kwento ko kasi maiiyak ako pag inayos ko. Never ako iniyakan ni Queenie. Never ako iniyakan ni Queenie. Grabe ka naman! Kasi alam nyo, hindi naman dahil sa kanya, hindi naman ako magiging si Susie ay. Kahit wala pa naman akong sobrang napapatunayan sa buhay ko. Pero sobrang proud ako kasi nandito ako. Hindi ako, ikaw ay pinakamayaman sa Alam niyo, sa buong pamilya, Basta yun, ako'y talaga nonsense. si Susie lang yung kilala kong taong never na problema sa Sa pera. pera. Oo. Never na inisip yung pera. Wala, dead ba siya? Diba? Sabi nga niya, what is money? Paper only. Bakit ko isipin yung money? Wala naman ako nun. Hindi ako siya kung problema. Ena. Ako, wala na ako ibang sasabihin. Pamilya ko, syempre, at mga kapatid ko. Ayun yung pinapasalamat ko. Ngayon. Hindi ko meron ka. Patayin mo kaya si Ayun na lang Angela. muna. Nakatayo na. Next. Si Baho pa. Ay, si Baho. How ba? Leftover rice. Take mo yung Eric. Ba't ako? Naiiyak siya. Pinagpapasalamat niya daw ngayon yung wig niya. Kasi ko Kayo po, si Kuya Eric po, tapos po si ate. Kami dalawa lang. So, Adrian. Hindi yung pagkakapatid. Sis, pwede mo ba kami isama? Kayo magkakapatid. Naiiyak ka ba, How? Nagtatanong siya sa akin ano ito yung sasabihin niya. Pressure pala yun. Pero minsan kasi may mga damdamin tayo na hindi natin kaya i-broadcast Yes. sa social media, pero kaya natin iparamdam. Alam mo ba, How, yung pag-stay mo pa lang sa amin for the longest time or 1 decade, isang patunay na yon na hindi man tayo perfecto, hindi nagkakaaway minsan, nagkakaroon ng sama ng loob, pero at the end of the day, babalik at babalik pa din. Yung totoo mo po. Minahal mo kami, minahal ka rin namin. Ikaw naman, Kiko Yay. Ako, matik si Lord. Yes. Lalo pamilya eh. Kasi, lalo Sir Yuki tsaka kay Mamaya kasi talaga kung wala sila Sir Yuki, wala ako dito. Lalo kasi di ba nang pumasok ako ng trabaho nun sa may business nyo, karaming nakapila. Ako agad ang kinuha, hindi na naghanap ng iba. Yeah. Tapos ayun. Andrea. Kahit di Tapos Kahit silugi mo yung negosyo namin. tapos nawala ako. Thank you kay Mamaya kasi siya pala nag-refer sa akin na kunin akong... Yes. Sinanong ko kasi si ate kung kukuhanin natin ulit si Kiko as part ng family. Napakatamad. Pero, asaan mo kung ano yung tinamad niya dati, yun ang sinipag niya ngayon. Yes. So, kung mapapansin nyo si Kiko, di ba hindi namin siya madalas kasama sa mga vlog namin. Siya po kasi videographer namin, siya po yung editor namin ngayon. So, salamat. Nakagraduate na ako sa pagiging editor. Si Adrian nakagraduate na rin sa pagiging editor. So, Ako next. Thank you po. ikaw na yung next sa pinasasalamatan niya. Bakit? Salamatan mo siya. Hindi ako next sa editor. Ikaw next, hindi ka na maging editor. Maging ano ka na, isa din sa magmamanage sa amin bukod kay Sir Manny. Ay, ikaw na pala talaga nagmamanage sa amin ngayon. Kasi ano siya ni Sir Manix, parang siya yung pinapamanage siya lahat. Since Manix na rin kami, isa na rin siya nagmamanage sa amin sa mga projects. Yes, pinadala siya sa amin ni Sir Manix para i-manage kami. Siyempre si Sir Manix, hindi niya na kaya i-manage. Kumbaga, easy na rin. account na ni Sir Manix sa lahat. So, siya na ang nag-ano sa. So, ako naman, actually, isa lang naman talaga ang pinasasalamatan ko is yung mas lumapit ako kay Lord. Kasi, si Lord kasi is everything eh. Yes. So, kaya, wala akong pinagdasal araw-araw na Lord, turuan mo ko. Kaya, alam ni Kim yan, vocal kasi ako magdasal. As in, di ba pansin niyo pagka kakain tayo sa labas or magdadasal tayo,
lagi ako nagdadasal. Lagi gusto ko ako yung naglilid. Kasi gusto kong i-share yung experience ko. Ayoko naman maging madamot na sa part na feeling ko kasi gabi-gabi ko siya actually pinagdadasal na Lord, turuan mo ako na lumapit yung loob ko sa'yo. Tulungan mo rin ako na ilapit yung pamilya ko sa'yo. So, ibinibigay ko lahat sa'yo, isinusuko ko lahat, nagtitiwala ako sa'yo lahat, Lord. So, ano man nangyayari sa buhay natin ngayon, yung pagsama-sama nating pamilya, pagkakaroon ng magandang bukas ulit, yung mga blessings natin, yung mga achievements natin, walang ibang galing yan kundi kay Lord. Then sinasabi kasi nila, ano ba yan? Kailan matatapos yung problema? Actually, para kasi sa akin, ang problema kasi ang gumagawa niyan is yung Tao na lang din. sa kabilang kaaway, which is yung si Satan. Pwede ba sabihin yun? Huwag na. Pwede ba sabihin yun? Yung kaaway na lang. Huwag kaaway, baka sabihin may kaaway tayo. Yung Kasamaan. Yung kadiliman. Okay, kadiliman. Actually, ikat mo yun ha. Actually, para kasi sa akin, ang problema, hindi naman tao ang gumagawa niyan or yung mga kamalasan natin eh. Ang gumagawa niyan para sa akin is yung kadiliman. So, syempre, kaya lagi natin tandaan dapat yung faith natin kay God is mas malalim pa. Mas ilapit pa natin yung sarili natin sa Kanya. Ipagdasal din natin na Lord, ilapit mo pa kami sa'yo. Ilapit mo pa kami. Ipakilala mo pa kami sa'yo. Gusto pa kitang mas makilala pa. So, huwag tayo magsawa na magsabi kay Lord kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung mga gusto nating mangyari. Kasi hindi rin siya nagsasawang pakinggan tayo ng paulit-ulit. So, wala akong ibang pinasasalamatan kundi si Lord kasi siya yung pumapagitna sa lahat ng meron ako ngayon. Even relationship, nakapagitna siya sa amin. Even relationship ko sa mga kapatid ko, sa pamilya ko, sa mga friends ko, lahat yung pinagigitnaan ni Lord. Kaya, choose to be kind, piliin natin palaging maging mabuting tao. Kasi, pag gumawa ka ng kabutihan at mapagbigay ka, hindi ka madamot, grabe ka na. I-share ko na lang din, so hindi naman dahil sa pinapahaba ko, nung nagsimba ako ng 4 na araw na sunod-sunod, alam mo ba kung bakit 4 na araw yun? Kada nagsisimba ako ng that day, grabe Andrea, everyday yung blessings, everyday. Laging may good news. Laging may good news, sunod-sunod, grabe. Iniiyak ko na talaga doon sa Manawag, grabe. As in, wala problema nun, pero grabe yung blessing. So, lagi tayong magpasalamat, lahat tayo lumapit lagi kay Lord. At sa mga nanonood dyan, mga kapatid, totoo po si Lord. Totoo talaga yan. 100% in Jesus' name. So, yun lang naman mga kapatid. So, yun, ikaw. Next, ano naman ID. yung... Ako po. Tatlo lang po pinapasalamatan ko sa ngayon na number 1 po dyan yung Panginoon, tas yung pamilya, tas yung Manix family po. Ayun lang. Ikaw. Siyempre, unang-una sa lahat, hindi Si natin Sai. magpasalamat kay God dahil sa mga bawat blessings na binibigay niya sa atin sa araw-araw. At siyempre, pangalawa, kay Kuya Yuki at Ate Aya. Kasi nga, siyempre, nang dahil sa kanila, nagpapasalamat ako dahil nga kung ano ko ngayon, kung nasan ako ngayon. Kung ano yung kinakatayuan ko ngayon, kung ano yung mga... Nakaupo kasi. Kung ano yung mga natatanggap ko sa buhay ko, ayan, tapos syempre, kung walang Kuya Yuki at Ate Aya, walang pamilyay, at walang ililiyay. At syempre, nagpapasalamat ako sa kanila kasi nga, kasi nga, lahat ng needs ko din binibigay nila, lahat ng mga kailangan ko, kahit ang matigas ng ulo ko, kahit pasaway ako sa kanila, papagalitan ako dahil matigas yung ulo ko araw-araw. Siyempre, pinapangako ko sa inyo na pag naging success ako sa buhay, pag kayo naman yung tutulungan ko at babawi ako sa Hindi ko lang mapakita sa inyo na, na hindi ako masaya every time na ganito, ganyan. Pero, pinapangako ko naman sa inyo na babawi ako sa inyo, ganyan, ganyan. At syempre, Sige, Arda, ganyan. at syempre, pangatlo, kay Sir Manix at Manix family dahil nga welcome niya tayo sa Manix house at nagtiwala siya sa ating pamilyay. Kaya, at ayun lang. Wala na? Wala na! Uy, wala! Wala! Hindi niya pinasalamatan ni Zaidi! Huwag yung iiyak si Zaidi. Ay, hindi ba? Mamaya. So ako, syempre, hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko. Parang nasabi nyo na lahat. Ang hirap nyo sundan. Sasalamatan mo na lang lahat. Oo, lahat na lang. Ako na lang pasalamatan. Oo. Syempre, una si Lord. Syempre, lahat ng pamilya ko. Yun naman din yun. At syempre, lalo-lalo na si Yuki. Kasi, para sa mga hindi nakakaalam, ako, kontento na talaga ako sa buhay na anong meron ako dati. Na para bang, hindi, okay na ako to. Yung para bang, naging ano na ng mga Pilipino na, okay na to, kahit walang pera, basta masaya. Ganon. Diba ganon? Pero, naniwala si Yuki sa akin, na ate, meron pa yan, kaya mo yan.
gamitin mo yung sense of humor mo, ganito, ganyan. So ako nung una, hindi ko naman din talaga, hindi naman sa hindi gusto. Gusto ko din, pero alam mo yun, parang wala akong tiwala sa sarili ko. Pero si Yuki ang kauna-unahang taong nagtiwala sa akin. Kung bakit ako naging ayayay ngayon, sobrang dami namin pinagdaanan. Yes. As in, kung bakit kami nandito, wala kaming, alam mo yun, wala kaming ginamit na ibang tao or wala kaming, basta lahat ng to, kung anong meron kami, talagang pinaghirapan from the scratch talaga lahat. Wala talaga. Kaya sobrang natutuwa ako kasi lahat ng pagpupush sa amin ni Yuki na pag nawawalan na ako ng pag-asa na hindi, okay na yan, ayoko na, gano'n. Kasi hindi naman may iwasan nyo. Lagi niyan sinasabi, hindi, kaya natin yan, ganito, ganyan. Basta magpakatotoo lang tayo. Maging good vibes lang tayo all the time. And ito naman yung naging bunga. Natutuwa ako. At the same time, syempre, sobrang happy ko ngayon kasi nagkaroon tayo ng extend na family which is yung Manix family. Ayan, kay Sir Manix, sobra. Ang dami kong parang naging kapatid na rin doon. Sobra. So mas Yung marami mga pa tayo, bata. mas marami pa tayong pagdadaanan, Yes. naiyak, dugot pawis sa paghihirapan natin sa loob ng Manix House. Gaya ng pagdisiplina natin sa mga sarili natin is sinishare din natin sa kanila yun. Yes. At kung hindi naman dahil sa mga sarili nyo guys, lahat kayo, kung ano man yung meron kayo ngayon is dahil yan din sa inyo. Kaya piliin nyo palagi choose to be kind at huwag maging madamot. Diba? Yes. Kasi libre lang naman maging mabuting tao actually. Yung sukle makikita mo agad yan eh. Diba? So tayo lang minsan ng mga tao hindi natin nakikita kasi mas naghahangad pa tayo ng mas more. So lahat ng ginagawa natin is may process. Saksi ka dyan. Yes. Witness ka din dyan. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon, kailangan magtanim muna tayo bago mag-ani. Yes! Mahirapan talaga. Lahat pinagpapaguran. Lahat pinagpapaguran. Alam niyo ako din kasi kaya din siguro gusto ko maging maayos at ang buhay ng kapatid ko at mga kakilala ko. Kasi nga, lagi ko sinasabi kala ate, gusto ko darating kasi yung araw na mag-for goods na din ako sa ibang bansa. Pero it doesn't mean na hindi ako babalik sa family ko. Pero gusto ko kasi, nakikita ko kasi yung sarili ko, natitira ako sa ibang bansa. Nakikita ko yung sarili ko. Dahil yung mga kapatid ko, kung sasama sila, sumama sila. Kung hindi sila sasama, okay lang din. Pero at least, okay kami. Buo pa din kami. Yeah. Okay yung relationship namin. Hindi naman basihan kung long distance kami magkakapatid. Ang importante dun is yung relationship at yung iniwanan ko sa kanila na pagmamahal at the same time yung binuo namin together. Exactly. Yes. Actually, pwede na silang iwanan. Si Elaine may career na. Si ate may career na. Lahat ng kapatid ko ngayon may career na. Si Ena, Grabe ka naman natin, pinatayo ka na nga. Nakatayo siya! si Ena nagkaka-career na din. Yes. So, pwede na. Sorry, kanina pa coaching ng aching tsaka singaw na singaw. Ay, singat yung singaw. Kasi meron akong allergy rhinitis. So, yun lang mga kapatid. Naubos ba yung red food natin? Kasi kailangan nyo ng kanin. Oo. Alam ba, gusto yung corned beef, oh? Ito kanin, hindi nyo mamaya. Yan eh. Yes. So, ayun na mga kapatid. Siyempre, thank you so much. Thank you so much sa mga sumusuporta sa atin. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe! Hindi pa nakasubscribe, ito nga pala yung itsura ng subscribe. Ayan. I-click nyo lang yan para updated kayo lagi sa mga ginagawa naming video. At, siyempre, don't forget always to share.